Talaga Home Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. Talaga Home Depot, where the real ones win. Talaga Home Depot, where the real ones win. Talaga Home Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. Talaga Home Depot, where the real ones win. Sa plana mabali, papunta mamo-tama. Alyo pagway na nag-alala mo, tama mo taba. Restro ng deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sagabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Dalaga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live better. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Dalaga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Dalaga Home Depot yo, that's the flow. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Dalaga Home Depot. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL.
na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal, may lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim, naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang pinabukasan, walang gastos, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Oh, smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Paalaala mula sa grupo ng Parents Against Vape. Ang vapes o electronic cigarettes katulad ng sigarilyo ay masama sa ating kalusugan. Huwag tayo magpapadala sa magandang itsura at mabangong usok ng gadget na ito. Sa likod ng mabangong usok at masasarap na flavors ng vapes ay ang panganib at malubhang pagkakasakit sa mga gagamit nito. Katulad rin ng mga sakit na makukuha sa paninigarilyo gaya ng emphysema at cancer. Ang vape ay toxic at masama sa kalusugan. Protektahan ang ating kalusugan. Umiwas tayo sa mga bisyo tulad ng sigarilyo at vapes. Suportahan natin ang isang smoke-free at vape-free na kapaligiran. Sa muli, ang paalaala na ito ay mula sa grupo ng Parents Against Vape. Hola, mi amigos, mi amigas. Maraming hapon sa inyo nagabos, Bicolandia. Maayong hapon sa atong tanan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live from Alejandro Broadcasting Network, this is Showbiz Chika Estoryahanay with Mami D. Magandang hapon sa ating lahat. Maray na maray na hapon sa ating lahat. Bicolandia, mayong hapon sa atong tanan mula Luzon, Visayas at Mindanao. At ang oras sa kapuluan ng Pilipinas ay 4:21 at ang ganda-ganda ng panahon ngayon. At saka ako talaga umiiwas ako sa init, kaya lang hindi mo talaga maiwasan dahil pati ang bahay mo ang init-init. So depende sa bahay, may bahay kasi slab sa semento, grabe kainit. Pero kung mga bahay gawa ng nipa house, ayan, malamig yan. Pero mas maganda talaga ang bahay pag may mga punong kahoy. Talagang dagdag sa lamig yan kahit mainit ang panahon. So, diyan lang kayo, wala kayong gagawin kundi mag-follow, like, and share sa ating Showbiz Chika Estoryahanay with Mami D. Sa lahat na nag-birthday ngayon, happy birthday! Sa nag-birthday na, belated happy birthday. So, ang pitsa ng buwan ngayon is John
17, 2026. So, happy John Pride sa lahat ng LGBTQ dito sa Legazpi at sa buong Bicolania at sa buong Pilipinas. Happy Pride Month sa ating lahat na LGBTQ. Lalong-lalo na dito sa 2nd District, no? Babatiin ko ang aking mga kaibigan sa Daraga, Kamalig, Manito, Rapu-Rapu, lalo na dito sa Legazpi. So, happy Pride Month sa ating lahat, lalo-lalo na dito sa Legazpi. Ang president ng LGBTQIA Legazpi ay walang iba si Yayo Christian ay Yayo. Tapos, ang kanyang mga Vice President, Secretary, Treasurer, Auditor, and Public Officers. Ang Vice President ay si Queen Claudia Celosa, si Bona Litare Estipona, ang Secretary, si Mary Ann Jacobo, ang Treasurer, at si Fernand Berdigon, ang Auditor. So, hindi rin nagpapatalo ito si Kenneth Kinilo Basco as Public Information. And then, LGBTQ Dalaga, ang kanilang President, ay walang iba si Julius Martinez. Ang Vice President ay si Cedric Henry Losabio. Ang Secretary ay si Chris Richard Lola. Noel Angela Tuason, Treasurer. Si Raymond Marbella, Auditor. And Eugene Kelly Capito, Public Information Officer. And then sa LGBTQ&A+, sa Kamalig, hello sa kanilang President. Pinalitan ka dito si Yet Pelgon kay Arcila ay kay Rick Arcila, President. Ang Vice President ay si Yet Pelgoni. Ang Secretary ay si Rodi Nebreja. Ang Treasurer ay si Carla Grahida and si Alwin Moralijo, Public Information Officer. So sa lahat ng LGBTQI+, dyan sa Manito, Happy Pride Month po sa ating lahat. Lalo na dito sa Rapu-Rapu, ang aming kilala doon ay walang iba. Wala dito sa Let's Start, pero mamaya babanggitin ko. So lahat ng mga LGBTQ dito sa 2nd District ng Albay, lalo na Legazpi, Kamalig, Manito, Rapu-Rapu, Daraga, Happy Pride Month sa ating lahat. So, as a Pride Month 2026 comes to a close, we want you to know our support and respect to the beyond, go beyond just June. Pride is isn't only celebration. It's a remember that we all deserve acceptance and love. Today, we would like to celebrate with you and honor you on this special day. Gender does not define our entire being. We should be proud of ourselves. We should not be ashamed ourselves. Sa manung-puno ng alinlangan, sarili mo ang una mong sandigan. That's John Pride. Happy Pride Month sa lahat ng LGBTQ sa buong mundo at sa buong Pilipinas, lalong-lalo na dito sa Albay. Yes, sa Bicollandia. So, Happy Pride Month sa ating lahat, ating showbiz chika. Istoryahanay headlines for today. Naranasan mo na bang nag-abot kang tulong puyat, mga lalaking nakarelasyon ni Catherine Bernardo. Kahit ano pa karami o kabongga ang wedding, kung hindi talaga kayo. Kalagayan ni Chris Aquino updates. Heart Evangelista, pinuri ang mga netizens. Marco Masa at Sofia Pablo, pinag-uusapan health updates kay Sir Kevin, lalo na sa may mga sakit na bigla na lang na natutumba or talagang nawalan ng malay. So, pag-usapan natin mamaya yan ng health upgrade. So, yan po ang ating showbiz chika, istoryahanay headlines. Then, Bar Tibonia siblings, pag-usapan din natin yan mamaya. So, sa lahat ng
nanonood ngayon, dyan lang kayo, relax, wala kayong gagawin kundi mag-follow, like, and share. And then, magpapasalamat din ako dahil isang araw, nakapulot po ako ng wallet. So, akala ko may laman. Habang naglalakad ako, may nakita ako sa ibabaw ng bulaklak dyan beside sa Bicol Memorial Park. And then nakita ako ng isang wallet, kabuti hindi nahulog. So, kinuha ko ito sa isang mapakagandang wallet. Levi's ang wallet, bongga. Kaya lang, wala ng laman. Then, i-post ko sana sa aking newsfeed sa Facebook. Kaya lang, nung dumating na ako sa kung saan ako pupunta, ay ang napulot ko kasing wallet ay taga Salvacion Castillas. So, Salvacion Sorsogon Castillas, Municipality of Castillas or Castillas. Ayan, si Manong Narciso Baina Bolanti. Ayan, so agad-agad niyang tinawagan yung kasi may nakalagay doon, nakatira sila sa Daraga. So, hindi ko alam kung banda sa Daraga, pero ang alam ko, nung nakontak na namin ay sa, yung maraming, malapit sa Kagsawa, di ba? Diyan banda sila nakatira. And then, natawagan namin, nakontak namin, dan ang isa sa mga friend nung madihon ko na si Sel Maurilio ay kaibigan niya. So kagad-agad namin ng contact. Anyway, doon naman sa driver license niya, may contact number naman doon sa ano, kaya lang hindi kagad na contact dahil yung cellphone na nakalagay doon na contact number is nawala. So mabuti na lang yung kakilala ko, yung madihon ko na si Cecil Maurilio ay kaibigan niya, yung kaibigan ni Manong Narciso Baina Bolanti. So, kagad namin na-contact. Mabuti lang nandito sila sa Busay, Daraga. Ayan. So, kagad na-contact and then pinasa namin yung kung anong mayroong laman doon sa wallet. So, nagpasalamat ako kagad namin na-contact. Maraming salamat pala sa aking madihon na si Cecil Maurilio. Siya talaga ang tubiling nag-asikaso para makuha ni Manong ang kanyang mga IDs. So, ang dami niyang IDs. So, ang mahalaga doon, ang kanyang driver license is kare-renew lang. Ma-expired is 2032 pa. So, hamakon mo yan kung hindi ko yun nakita. So, talagang nagpa-blatter na daw sila. Pero, kahit anong blatter nila, kung hindi talaga nakita yung ID, so, ano naman sila, begin to the top naman sila. Magsimula naman sila sa simula. So, magkano ngayon ang sa panahon ng administration ni Marcos, siguro ang mahal-mahal at saka ang tagal pa i-release. So, kagad naman namin na contact si Manong Mr. Narciso Baina Bolanti, taga Salvacion Castilla, Sorsogon. Tapos kasama ang kanyang misis, thank you so much, si Madam, then ang kanilang, siguro anak nila to, si Jeanette Coral or Ja Baina Marinho. Ayan, tatlo sila dumating, si Papa at Mama niya, and then siya. And then, mayroon siyang regalo sa akin, secret, magandang regalo ng aking mga bagong kaibigan na si Mr. and Mrs. Narciso Baina Bolanti. Thank you so much. Ang laman ng kanyang wallet is driver license, voter's ID, PhilHealth ID, Washington Medical ID. Ayan. So, nakuha niya yan lahat at kailangan po niya. So, mag-ingat po tayo ngayon kasi ganito daw yung nangyari sa kanyang wallet, bakit nawala. So, mabuti na lang nakabayad na sila sa Salvacion dahil nga may nangyari sa kanilang pamilya, yung apo daw niya na 6 years old. So, galing pa ata sa Daraga Hospital, dinala kaagad doon sa Salvacion kasi hindi nga natagumpayan yung karamdaman ng bata. So, nakagasto pa siya ng malaki. Mabuti na lang nakabayad na sila sa Salvacion. Kaya kung hindi pati yung pira na pambayad nila sa Salvacion, matangay ng mga mandurukot. Diba? So, pumunta daw sila ng Bugto, may nag-drop by. Kasi ito sila Manong, may sarili silang tindahan dyan sa Busay. Oo. Tapos, parang may dinaanan sila doon, isa din sa mga paninda nila. So, naghingi sila ng tulong. Tinulungan naman sila nung lalaking matangkad at may tattoo daw maputi dyan sa bugtong. Kaya pala nung sa isang kamay, hindi
ginamit sa pagtulong, so saro lang antang buhat ng kamay. Tapos si Manong naman, yung bag niya sa likod nakalagay. Habang kinakarga daw nila yun, binubuhat nila yung mga bubuhatin, yung kamay pala ng isang tumulong sa kanya doon sa bag niya. So, hindi niya namalaya. Nung paalis na sila sa tricycle, may sariling tricycle si Manong, doon na niya naramdaman na nawala na ang wallet niya. So, hindi lahat ng tumulong mabuti, di ba? Tutulong para dukutan ka. Malaki-laki rin yung nakuha kay Manong, at least kahit paano, nakabayad na sila sa salvation. So, ano pa nga sila, nasa masakit na portion pa sila din na pass away yung apo niya, tapos ganun pa ang nangyayari. Pero nagpasalamat pa rin si Manong na kahit paano na ibalik niya sa kanyang sarili ang kanyang mga ideas. Sa pamagitan ng iyong lingkod, si Mami Dayan ang nakapulot ng kanyang wallet, at napakagandang wallet, Levi's. So, ang saya-saya ako nung napulot ko. Pero pagbukas ko, wala ni single amount. Puro IDs at saka mga contact number ni Manong. So, congratulations, Manong. Talagang para sa iyo yan. May talaga ang Panginoon. Okay? So, sa lahat ng mag-ingat sa tutulong. Huwag na kayo magpatulog kung ganito man ang sitwasyon bilang na nawala. Mayroon gani akong nalalaman. Huwag kayong magdadala ng bag, lalo na backpack. Dapat nasa harapan parati yan. Kasi yung 85,000 ni Manang, naglalakad siya sa Legazpi. Kahit sana naman na city ngayon, talagang talamak ang mga mandurukot. At saka ang bilis nila mandukot, ha. So habang naglalakad siya, hindi niya alam, binutasan na yung bag niya, yung pang kapital niya sa negosyo, nakuha. Diba? 85,000. So, wala na tayong magagawa doon dahil ang mga mandurukot kat gani makita sa CCTV, hindi naman yung maibalik na 85,000. Diba? So, napaka, delikado sa panahon ngayon. So, yun lang ang masasabi ko sa inyo. Dubling ingat po, tabi. Dahil ang disgrasya nga hindi nagsasabi. Okay? So, sa ating showbiz chika, istoryahanay, number 1, Happy John Pride sa lahat ng mga LGBTQI sa buong mundo, lalo na dito sa Pilipinas at sa Bicolandia. Okay? So dito na tayo sa ating Super Chika number 1. Ito nga daw, kung marunong ka magtulong, andyan yung mga taong nasa paligid sa iyo. Pero naghirap ka na nga para matulungan sila, ang dami pang sinasabi. So sabi nga, pag mayroon ka, maraming kang kaibigan. Pag wala ka, wala yan lahat sa iyo. So, ibinahagi po ito ni Donnie Pangilinan. Karanasan daw, maraming mga karanasan na arog kay ini or katulad dito. Muna ba yung buong puso kang nag-abot ng tulong, nagpuyat o nagsakripisyo para lang maiangat ang isang tao? Na lugmok ang sitwasyon. Yung tipong kahit ikaw mismo ay gipit na, nahihirapan na, pero inuuna mo pa rin sila. Pinili mo pa rin silang ibahagi kung anong mayroon ka kasi hindi mo matiis na makikita silang nahihirapan. Ang sakit sa pakiramdam na kung sino pa yung binubuhat mo at mamalasakitan mo, sila pa ang unang magbabago ng trato sa iyo pagdating ng araw. Totoo yan, marami kang tutulungan yan. Pag wala ka, lilibakin ka. Pero kung mayroon ka, Diyos ko, ang lahat ng bango ng buhay mo, iangat nila. Kaya hindi mabago. Di ba? So, yun na nga ang sabi ni Donnie Pangilinan. Sila pa yung pinagmalakitan mo, sila pa ang unang magbabago ng trato sa iyo pagdating ng araw. Tuturo pala, kailangan mo rin mag-ingat sa mga taong tinutulungan mo kasi minsan kapag ang bulag ay nakakita na ang una niyang tinatapon ay yung tungkol na tumulong sa kanya makabangon. Napakaraming bisis na kapag nakuha na nila ang kailangan nila o kapag nakatayo na sila sa sarili nilang paa, bigla ka na lang nilang kalimutan, talikuran o mas masakit pa, siraan ka pa sa ibang tao. Totoo yan. Kung saan ka pa, ikaw ang tumulong, ikaw pa itong sira sa kanina. Ang daling
palitan ng amisya ang utang na loob kapag umayos na ang buhay nila. Normal lang na magtampo, masaktan at panghinaan ng loob kapag nakaranas ka ng kawalan ng pagpapahalaga mula sa mga taong tinulungan mo. Tapos sa mga taong pinaglaanan mo ng kabutihan, nakakatukso ngang magsara ng puso at nga kung hindi na mag-aabot ng tulong kahit kanino para lang maprotektahan ang sarili mo sa susunod. Pero huwag mong hayaang baguhin ang maling ugali ng iba ang mabuting puso na mayroon ka. Huwag kang mahinayang sa kabutihan na ipinakita mo dahil ang pagtulong mo ay refleksyon ng iyong pagkatao at kabutihan ng iyong loob. Ang pagtulong ay hindi nangangahulugan ay manghingi ka ng kapalit. Ang pagtulong ay mula sa puso, sabi pa dito. Huwag kang maghinang sa kabutihan na ipakita mo dahil ang pagtulong mo ay refleksyon ng iyong pagkatao at kawalan ng utang na loob ay refleksyon naman ng sa kanila. Ipaasan mo na lang sa Diyos na ang sakit at ang mga taong hindi marunong tumanaw ng pabor, ang mahalaga, nakita ni Lord ang malinis mong intensyon at siya na ang bahalang magpuno at magbalik sa kapayapaan at mas siksik sa biyaya sa buhay. Okay? Ayan. Kung sino pa yung tulungan, sila pa yung nangunang nagbago, lalo na pag naiangat mo na ang buhay nila. Totoo yan. Marami. Sila pa yung may utang na loob at refleksyon na may naman ng sa kanila. Na utang na loob ay refleksyon naman ng sa kanila. Sa Diyos mo na lang ang sakit at ang mga taong hindi marunong tumanaw na utang na loob. Ang mahalaga, nakita ni Lord ang malinis mong intensyon at siya na ang mahalagang magpuno at magbalik ng kapayapaan at mas siksik sa biyaya sa buhay mo. So sabi nga dito kay Donnie Pangilinan, totoo pala kailangan mo ring mag-ingat sa mga taong tinutulungan mo kasi minsan kapag ang buhay ay nakakita na ang una niyang tinatapon ay yung tungkol na tumulong sa kanya na makabangon. Ayan natin, Showbiz Chika, Istoryahanay with Mommy D. Number 1. So, shout out kay Fernando Llamera, Musta Amiga, condolence, amiga, amigo, dahil mayroon ata silang relatives nag-passed away. So, condolence, may soul rest in peace. Ang aking Madion, nasa Pastima, Palangka. Hi, Madi. Good afternoon, Madi. Diyan sa Purok 5, Bonot, Legazpi City. Ayan, mga lalaking naling at nakarelasyon ni Catherine Bernardo. Mula sa first love hanggang sa mga usap-usapan ngayon, kilalanin ang mga lalaking naging bahagi sa buhay ni Catherine Bernardo at nalilik sa buhay ng ating box office queen na si Catherine Bernardo. So kilalanin natin sa mula sa pinakamatagal niyang karelasyon hanggang sa mga naging leading men na naging usap-usapan ng bayan. Sino sa kanila sa tingin ninyo ang may pinakamalakas na chemistry para kay Catherine Bernardo? Una, Mark Arcala. Parang bago ito si Mark Arcala, kailang una dito sa chismisa natin, ang Catherine Bernardo. Ang gwapong alkalde ng Lucena City na si Mark Alcala ay naging isa sa pinakamatunog na pangalan na naliling kay Catherine matapos ang kanyang hiwalayan kay Daniel Padilla. Nagsimula ang relasyon ng mga netizen ay ekspekulasyon ng mga netizen matapos mapansin ang ilang pagkakataon na tila magkakasama sila sa ilang pribadong aksyon o okasyon at mga lakaran kasama ang mga kaibigan. So napansin niya ng mga netizens ang kanilang sweet at palaging magkakasama at nakikita ito ng mga netizens sa mga iba-ibang pribadong okasyon at kalakaran kasama si Mark Arcala at ang kanilang mga kaibigan.
Then, Daniel Padilla and Catherine Bernardo. Sila yung, hindi ko alam kung first love ni Catherine Bernardo si Daniel Padilla o ganun din ata si Daniel Padilla kasi bata pa sila naging love team and then nag-click hanggang nag-box office ang kanilang mga pelikula. So later on nagkahiwalay sila, so may kanya na silang buhay, no? So ang kanilang siguro ang expectation lang ni Daniel Padilla baka dalala lang kanilang love team yung love nilang dalawa. So dumating yung araw ang pinaka-true love ni Daniel Padilla which is ang nabalita ko ang anak ni Jonice de Belen. Okay? So Daniel Padilla and Catherine Bernardo ang tinuturing na phenomenal box office king and queen. At ang pinakamalaking love team ng kanilang henerasyon ang kanilang real story. Tumagal ito ng 11 taon bago sila official na nagtatapos noong November 2023. Sila ang nag-iwan ng pinakamalalim na marka sa puso ng mga fans at naging pinakamatagal na pinakaseryosong relasyon sa buhay ni Catherine. Ang sakit. How many years? 11 years in a relationship tapos naghiwalay lang. So, ang payo ko lang doon sa mga bata pa umibig, huwag seryosohin dahil may pag-ibig na puppy love, mayroon yung pag-ibig na true love. Kasi ang pag-ibig na puppy love, akala mo, yun na talaga yung pagmamahal mo. May changes kasi yan eh. Diba? Lahanin mo, may magsawa sa pagkain, magsawa sa ganito, magsawa sa relasyon, o kung wala pa talaga sa yung edad na mag-stable na kayo, magkaroon na kayo ng sarili nyong pamilya. So, hindi yung mag-grow. So, kailangan may financially stable at saka kailangan, kung magkaroon ka man ng pamilya, kaya mo na sila buhayin. Hindi yung puppy love na mula high school. Actually, high school, mga puppy love. Pero ngayon, elementary, mayroon na eh. Pero sa panahon namin, that was 70s, 80s, ayan, matagal, siguro high school or college bago in relation. Pero ngayon mga bata dahil din sa mga gadgets na bago ngayon, so kaya madaling ma-develop ang kanilang feelings, ano? So yan. So ang pinakamatagal na relasyon ni Catherine Bernardo ay si Daniel Padilla. Umabot ito na 11 taon. Tapos dito naman tayo kay Alden Richard and Catherine Bernardo. Ang tinuturing na isa sa pinakamalaki at pinaka-inaabangang tambalan sa bansa mula sa kanilang makasaysayang pagtatambal Hello Love Goodbye hanggang sa sequel nitong Hello Love Again. So, unang Hello Love Goodbye and then mayroon naman bago lang yung pinapalabas naging blockbuster din Hello Love Again. At saka pinag-uusapan din yun na parang naliligaw si Alden Richard pero hindi naman pala. So parang flowers offering lang niya kay Catherine dahil nga blockbuster yung pelikula nila. So pinakaabangan tambalan sa bansa mula sa kanilang makasaysayang pagtatambal sa Hello Love Goodbye tapos may sequel pa na Hello Love Again. Naging napakatunog ang pangalan niya Alden at sa buhay ni Catherine ang kanilang matalik na samahan, mga sweet na gesture sa mga publikong okasyon at pagdalo ni Alden sa mga personal celebration ng actress na dahilan kung bakit lubos na umaasa at nagbubunyi ang mga Catden shippers na magkatuluyan sila sa totoong buhay. So, hindi rin sila nagkatuluyan. So, nandun lang si Alden dahil nga nagluluksa ito si Catherine Bernardo sa pagkawala sa buhay niya na 11 years niyang karelasyon na si Daniel Padilla. And then, si Alden po ang sa likod sa kanya. Parang na-fall down. Parang gano'n. Sinalo lang ni Alden. And then, nung maray na si Catherine, ayan. So, hindi sila nagkatuluyan. So, ito naman si David Licauco at Catherine Bernardo. Ang tinuturing na isa sa pinaka-fresh at inaabagang kombinasyon sa telebisyon,
Hindi lang sa telebisyon at pati sa pelikula, naging maugong ang pangalan sa pambansang Ginoo na si David Licauco nang ipahayag niya sa mga nakaraang panayam na ang kanyang paghanga o pahayag sa kanyang naramdaman kay Catherine Bernardo bilang isang actress at ang kanyang pangarap na makatrabaho ito. Nang magsama ang dalawa bilang mga bagong mukha ng isang sikat na clothing brand, agad na trending ang kanilang mga litrato. Dahil sa lakas ng kanilang on-screen chemistry, labis na ikinatuwa ng mga fans. So, hindi naman naging sila. Napag-usapan ng at nagiging viral dahil sa cloth brand na kanilang sinuot. Si David Licauco and Catherine Bernardo. So, ang sabi nga dito, yung nagkarelasyon ni Catherine Bernardo o nalilink kay Catherine Bernardo sa buhay ni Catherine Bernardo. Ito si Enrique Hill and Catherine Bernardo. Ang nakakamiss na sambalang Catherine, bago pa man sumikat ang kanilang huling permanenteng love team, naging magkapareha ang dalawa sa hit youth-oriented drama na Growing Up 2011 at sa teleseryeng Princess and I 2012 kung saan gumanap si Enrique bilang ang dashing na Prince Zhao. Ang kanilang on-screen chemistry noon ang isa sa unang nagpatibok sa puso ng mga kabataan at hanggang ngayon ay nanatili ang kanilang maayos na pagkakaibigan sa Philippine industry. So doon naman sila inangaan sa kakute ng kanilang tambalan sa oriented drama na Growing Up 2011 and Prince and I 2012. So ito ba si Abby Casinio and Catherine Bernardo. Ang original na tambalan nagpaiyak at nagpatibok sa puso ng sabayanan na si Albi Casinio. Ang gumanap bilang si Christian Torralba, ang pinakaunang seryosong on-screen love interest ni Catherine in iconic 2010 Make-up Mara Clara. Ang kanilang chemistry noon ang naging mitsa ng kasikatan ng kanilang tambalan sa simula ng kanilang teenage years sa showbiz industry na hanggang ngayon ay may natatanging espasyo sa alaala ng mga kabataan, 90s at 20s. Ayan, doon naman sila nangaan ang kanilang love interest ng Catherine sa iconic 2010. Okay, ito naman si Dominic Rocky, Catherine Bernardo ay nalilink din sa isa't isa. Ang naging isa sa malaking usap-usapan sa social media matapos ang kanilang mga controversial at hiwalayan sa isa't isa. Naging maugong ang pangalan ng aktor na modelo na si Dominic Rocky nang mapansin ng mga netizen ang tila madalas na pagkakabilang niya sa circle of friends ni Catherine Bernardo, partikular na sa mga panahong pareho silang nag-enjoy sa pagiging single, ang kanilang mga spotted moments sa mga takbuhan, dinners at bonding. Kasama ang mga kaibigan ang nag-trigger sa mga fans na mag-isip kung may namumuubang espesyal na kaugnayan sa pagitan ng dalawa. So doon nakita ng kanilang mga avid fans, ang kanilang sweetness, ang kanilang mga takbuhan, dinners at bonding kasama ang mga kaibigan, doon na triggers ang mga fans. Yan. Yan po ang naliling na mga lalaki sa buhay ni Catherine Bernardo. So, shout out sa aking madihon na si Jaime Dico, si napakaganda si Nerissa Moratin, Bailey Moratin, yan, napakagandang kumanta, talagang with feelings, di ba? Talagang nga. Okay? So magbabalik ang Showbiz Chika Istoryahan ng Mami D after this commercial.
na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinapabatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal, may lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim, naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan. Walang gasto, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Yes, and back. Showbiz Chika Istoryahan with Mami D live na live sa Alejandro Broadcasting Network. Wala kayong gagawin kundi mag-follow, like, and share. So, bago ako magsimula sa ating chikahan, thank you so much kagabi dyan sa Agos Bato, Kamsor, sa pag-accommodate namin dyan. So, nagsayawan kami kagabi talagang. Napakasaya. So, talaga mga Bicolano talaga mahilig magsayaw. So, ang daming tao kagabi, kahit sino-sino. Talagang thank you so much sa lahat ng nag-accommodate sa akin kagabi. At thank you din kay Tita Irene Palmes. Siya po nag-invite sa akin. Every year po yan, last year, kundi lang masyadong tao. Pero ngayon, grating tao talaga. May paraffles, may production numbers, talaga may program. So, almost 500 at ang tao kagabi sa cover court ng Agos, Barangay Agos, Bato, Camarines Sur. So, thank you so much. Lalo na yung partner ko kagabi, talagang sabi ko, talo si Madam Jocelyn Eslias. Kung sa kung gimbot talaga naloka ang inyong lingkod. So, thank you so much. See you soon. Kasi babalik daw kami baka sa 21. Okay? So, sa lahat ng mga Barangay Agos, Bato, Kamsor, thank you so much and belated Happy Fiesta sa inyong lahat. So, dito na tayo sa ating Showbiz Chika number 3. Kahit gaano pa daw karami o kabunggang yung kasal, kung talagang hindi kayo para sa isa't isa, sa hiwalayan din ang punta or bagsak. Katulad nito si Sheryl Cruz at ang kanyang dating asawang si Norman Bustos ay 3 bisis nagpakasal bago sila naghiwalay. Ang kanilang kasal ay naganap sa iba't ibang party ng mundo. Pagkakataon upang patunayan ang kanilang pagmamahalan, civil wedding ginanap sa Lake Tahoe noong 1996. Catholic wedding sinundan sa Pilipinas kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan sa parehong taon, 1996. Pag-atlong seremonya ginanap sa San Francisco noong 1997. Sa kabila ng mga paulit-ulit na seremonya, naghain sila ng diborsyo noong 2008. Na na-finalize noong 2010. Sa ngayon, maayos ang kanilang relasyon bilang magulang sa kanilang nag-iisang anak na si Ashley. Si Sheryl Cruz ay 3 bisis pinakasalan, civil wedding at Catholic wedding. Pero nauwi din sa hiwalayan. So, bago mag-decide magpakasal, isip-isip dahil hindi yan kanin na isusubo, mainit na kanin isusubo at luluwa mo din. Okay, dito na tayo sa kalagayan ni Chris Aquino, gumanda na. Gumaling na po ngayon si Chris Aquino at thanks God sa lahat ng mga panalangin namin ay talagang
tinupad mo. Dahil isa din si Chris Aquino sa pinaka-bankable star at magaling na TV host at artista. Tila gumanda na sa kalagayan ni Queen of All Media na si Chris Aquino ang kanyang sakit. Kapansin-pansin ang pagiging mas healthy sa inopost nitong mga larawan sa Facebook o sa Instagram. Sa salawan, nakikita natin ng birthday celebration ni Joss na tuloy-tuloy na ang paggaling mo, Miss Chris Aquino. Umayos na ang kalagayan. Thank you so much and get well pa. Kasan mo ang iyong sarili at marami ka pang magagawang pelikula sa industriya ng Pilipinas. Okay? Thank you, God, sa binigay mong lakas ng pangatawan ng aming isa sa pinakamagaling na artista at multimedia actress na si Chris Aquino. So dito naman tayo sa Showbiz Chika number 4. Heart Evangelista pinupuri ng netizen sa makabuluhang pananaw tungkol sa pagpapapicture sa fans. Umani, nagpapuri mula sa netizen si Heart Evangelista matapos niyang ibahagi ang kanyang tapat na opinyon tungkol sa madalas na tanong sa mga artista ang pagpapapicture sa kanilang mga tagahanga. Sa panayam niya kay Boy Abunda, sinabi ni Hart na bagamat may karapatan ang isang artista na tumanggi, mahalagang tandaan na ang mga tagahanga ang dahilan kung bakit sila nasa luklok ng kasikatan at kung ano ang posisyon nila ngayon sa industriya. Ayon sa aktres kung saan nasa maayos na ang kalagayan namin, ang isang artista mas mabuting magbigyan ang simpleng hiling na larawan dahil maaari itong makapagpasya at maging espesyal na alaala sa kanilang mga fans. Oo, totoo naman talaga yan pag may mga artista pa-picture talaga ako. At least, hindi naman lahat ng oras makita mo sila, no? Baka stick years pa bago mo sila makita. So kung nandiyan yung artista, nagpapapicture talaga ako. Lalo lang, idol ko yung artista. Diba? So sabi ng aktres, kung nasa maayos na kalagayan naman ang isang artista, mas mabuting pagbigyan ng simpleng hiling na larawan dahil maaari itong makapagpasaya at maging espesyal na alaala para sa isang fan. Ganun pa man, kinikilala niya na ulang din ang mga artista at may mga pagkakataong hindi nasa tamang kondisyon. Totoo naman lahat. Ang artista kasi pagod na pupuya, tapos may mga commercial pa, and then shooting na naman, and then may teleserye pa, lalo sikat na artista. So, intindihin din natin tayong mga fans, okay? Ako siguro kung idol ko, tapos inayawan ako, okay lang sa akin kahit masakit ang loob ko. Kasi alam ko, sikat siya. Di ba, marami siyang ginagawang pelikula or teleserye. Okay? So, hindi lahat ng oras daw, nasa kondisyon sila sa ganitong sitwasyon, naniwala siyang may maayos at magalang na paraan upang tumanggi. So, paano magalang at maayos na pagtanggi? Kung may naramdaman ang artista. So, sana tayo naman nakakaintindi na hindi tayo nakapag-picture sa ating mga idol na artista. So, maraming netizen ang humanga sa sagot ni Hart na para sa kanila ay nagpapakita at nagpapahalaga sa kababaang loob at pasalamat sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanyang karera. Thank you so much, Heart Evangelista. At least nalinawagan na ang lahat ng taong sumusuporta sa kanilang mga artista, lalo na nagkaroon ng sama ng loob dahil lang hindi siya napagbigyan na magpapapicture. So sabi ni Evangelista, hindi daw lahat ng oras maayos ang kanilang kalagayan, baka mayroon sa hindi maayos ang kondisyon. Di ba? Hindi maayos ang kondisyon, kaya hindi sila pwedeng sa ganitong sitwasyon naniwala siya mas maayos at magalang na paraan upang tumanggi. Okay? So dito na tayo sa Showbiz Chika number 7, Marco Massa at Sofia Pablo. Pinag-uusapan bilang posibleng bagong love team netizens ngayon, kinikilig sa kanilang chemistry. Usap-usapan ngayon sa social media sina Marco
Masa at Sofia Pablo dahil talagang kinikilig ang kanilang mga fans. Matapos silang makita magkasama sa iba't ibang events at proyekto dahilan para kiligin ang maraming netizens. Ayon sa mga tagahanga, kapansin-pansin ang natural na samahan ng dalawa at ang kanilang magandang chemistry sa harap at sa likod ng camera dahil para kiligin ang maraming netizens. Ayon sa mga tagahanga, kapansin-pansin ang natural na samahan ng dalawa at ang kanilang magandang chemistry. Ayon sa mga nakakita, marami ang nagsasabing malaki ang potential nila na maging susunod na tambalan na susuportahan ng mga manonood. Lalo pang nadagdagan ang excitement ng kanilang supporters dahil magkasama rin sila sa horror film na Huwag Kang Titingin kung saan pareho nilang ipinapahayag ang kanilang kasiyahan at pagmamalaki sa proyekto. Bagamat wala lang opisyal na pahayag tungkol sa posibilidad na isang love team hindi makakaila na maraming netizens ang umaasang mas marami pang proyekto ang pagsasamahan nila Marco Masa at Sofia Pablo sa hinaharap. Sa ngayon, patuloy na sinusubukan ang kanilang mga tagahanga. Ang bawat pagkakataong magkasama sila, agad-agad nagiging viral at pinag-usapan ito online. So good luck kay Marco Masa at kay Sofia sa hinaharap. Wow, Marco at Sofia, sobrang classy and expensive. Ano ito? So nakita naman kanilang mga fans at nakapagtanong at nakapagsabi na, wow, Marco, napaka-expensive. Ano ito? Iyo, bagay pwede magka-love team ang dalawa. Wow, Marco and Sofia, sobrang classy and expensive. Ano ito? Iyo, baga pwede magka-love team. Yun yung caption. So, dito na tayo sa Showbiz Chika number 8. Health updates ng ating sinusubayban, lalo na ako, Kapinpin Brothers na si Sir Geben. So, ito po health updates, hindi lang kay Sir Geben, lalo na sa ating lahat na nanonood ngayon at manonood pa. Sabi ito, yung naranasan ni Sir Geben ay naranasan din ng aking kapatid noon. Hindi biro ang anxiety o depression. Lahat tayo dumadaan dyan. Anxiety at depression. Dumaan ako dyan, pero panalangin lang talaga. At paniniwala na lumakas ka. Huwag magpadala sa isip, lalo na negatively ang pag-iisip mo, huwag mong hayaan yon. So magiging masaya ka parati sa iyong pag-iisip dahil kung hayaan mo yun, nandun yung nangihina ka at parang natutuliro ka baga, kinakabahan ka at nangangatog ang yung iniisip mo. Tapos minsan baga pag natutulog tayo, nananginip na akala natin totoo, pagising natin, panaginip lang pala yun. Pero sa loob ng puso natin sa isip, parang totoo, parang nakakasal. Oo. Talagang parang problema ang dumating pag ganun. Hindi biro ang anxiety or depression. Hindi daw nila alam kung bakit nila nararamdaman niyon. Hindi malaman ang pinagmumulan basta ang sabi nila nababalisa sila. O kung sino man ako, ganun ako, nababalisa. Tapos minsan mag-isa ka lang sa kwarto tapos biglang may hangin na tapos tumitindig ang balahibo, kinakabahan ka na doon na hindi ka na mapakali. Ang ginagawa ko yan, tumatayo ako at umiinom ng tubig at nagdadasal. Pero pag nagdasal ka, nawawala yun dahil banggitin mo ang pangalan ng ating mahal na Jesus. Oo, trust me. Nangyari yan sa akin. Grabe. Pero kung magdasal ka, lalo na one Our Father and Hail Mary. Tapos yung dasal mo, tapos magdasal ka, wag yung sa sarili mo lang, bagitin mo ang lahat ng yung naramdaman mo, na maalis din sila at magiging ka doon sa mga mahal mo sa buhay na nasa taas na ipagdasal ka sa ating mahal na Diyos. At bigla lang yan nawawala. Promise. Tapos ito pa, yung sabi dito, yung kuya ko noon ay tinatawagan ako kapag umatake ang anxiety. Iniwan ko ang work ko at pumupunta ako sa apartment niya para ipa-pray at makausap siya.
Yung kuya ko noon ay tinatawagan ako pag umatake ng anxiety. Yung isa namang kuya ko ay tinawagan ako noon na quarantine sa panahon ng COVID-19 dahil parang na-depress siya, pinag-pray ko lamang, nagtatawagan kami. Pinipray daw niya habang nagtatawagan sila. Kailangan nila ang makausap, kailangan nila ng panalangin. Naniwala ako na hindi lang panay encouragement tayo sa mga taong nakakaranas ng ganito, mahalaga din ang ating presensya, ang ating pakikiramay. True, kailangan talaga na may kausap yung may anxiety. At saka hindi naman kaagad dumadating yung ating mo, kaagad naramdaman yan. May araw talagang bigla na lang siya. Bigla mo na lang siya mapipil. Pero it takes time, pero an hour lang naman, pag magdasal ka, nawawala din agad. Pero tumayo ka kung saan ka na abutan ng anxiety, mayroon nakahiga, mayroon nakaupo, mayroon din kumakain na nag-isip ka kung anong, lalo na pag punong-puno ka ng problema na hindi mo alam ang gagawin mo, puro ka ba ang mayroon ka, pero magdasal ka na, manalig ka sa Diyos, bigla kang nawawala. Shout out muna sa aking madihon dyan, sa Purok 8 Bonot Legazpi City na si Nerissa Moratin. At lalo na ang aking tita Ami na napakaganda pati boses. Hello there, kumusta? Yan si Tita Ami, hindi na namin nakakasama parati. Anyway, pag may mga events sila, Tita Juan, ng anak ng aming late Tita Inday, ng pinakamamahal namin, ay chat namin si Tita Ami Abalon Morga. Thank you for watching, Tita. And then, abi pa din, kailangan nilang makausap, kailangan nilang manalangin. Naniwala ako na hindi lang panay encouragement tayo sa mga taong nakakaranas ng ganito, mahalaga din ang ating presensya, ang ating pagkikiramay. Hindi porkit laging suot ang ating mga kaibigan, ang masayahing mukha ay wala ng nakakubling kalungkutan o paghinagpis sa kaniyang kalooban. Kaya lagi nating ugaliin ang iparamdam sa kanila na hindi nakakahiyang ibahagi ang kanilang pinagdadaanan. By the way, kumusta ka kapatid? God bless you. Sir Given. Ang alam ko si Sir Given, okay na siya ngayon. Thanks God kasi isa po sa mga fans ni Sir Given. Si Rica Joy Magracia Lianeta, thank you for watching. Pa-shout out po, Idol. Thank you for watching. Rica Joy Magracia Lianeta. So, payo ko lang sa lahat na nanonood ngayon, lalo na si Madihon ni Risa Moratin, ang aking tita Ami na napakaganda. Higit pa sa ganda ang kanyang boses, si Loder Comosta at si Rica Joy Magracia Lianeta. Pa-shoutout po, Idol. Ang masasabi kung mayroon kayong anxiety or ang feel kasi ng anxiety, parang kinakabahan ka na hindi ka mapakali, nangangatog ka. Tapos, ang gawin nyo na lang magdasal or magtawag ng mga kaibigan. Okay? So, yan. So, yakap muna bago salita, iparamdam natin sa ating mga love once na iparamdam natin sa ating mga loved ones, hindi nakakahiyang magsabi ng problema. So, sa mga kaibigan ko, lalo may problema, open ako magbukas ng problema. Lahat naman tayo may problema. Sino bang walang problema? Ang iba dyan, abo na may problema. May kanya-kanya tayong problema. So, may problema din kasing kailangan nating bigyan ng atensyon para magiging magaling yung taong nagkakaroon ng problema bago papunta na magkaroon na siya ng anxiety. Okay? So, pray lang po tayong lahat. Sabi nga, dito natin makikita na kahit anong kasaganaan o dami ng pira, kung hindi si Jesus ang naghahali sa ating buhay, walang saysay ang lahat ng mayroon ka, yaman at kasikatan. Ang sabi ng Bible, mahalaga ang contentment. Hindi natin kailangan na maging savior ng buong pamilya. Upang sa iyo iasa ang lahat, maganda yung nakakatulong ka sa mga kapatid o kaanak. Pero kailangan hayaan din sila na may mga buhay silang kailangan na pagsikapan. Sa case kasi ni Sir Gavin, gusto niyang maibigay lahat sa pamilya at marahil natatakot siya na baka sa isang araw hindi na siya sumikat o maubusan ng idea sa content para patuloy na
kagiliwan, parang sinalo niya kasi lahat. Makita naman sa mga content niya, gaano niya binahaginan mga kapatid kaanak nila. Kaya in the long run, dadating talaga ang oras na mapapagod ka at na-anxious na paano mo masusustain yung ginawa niya. Kaya dito, listen. Si Jesus lang ang iyong paninindigan. So mag-pray para maging maayos ang lahat. So yan ang ating showbiz chika number 8. So regards lahat. Ang sabi naman dito ni para kay Sergey Benito, ni David Harry King Paras, pinakita lang ng Diyos, higit siyang makapangyarihan at mahalaga kaysa pira o kasikatan. So, kung ano mang kasikatan mo, kung anong kamangkayaman, kung wala man ang Diyos sa iyo, so, lahat yan problema ang darating sa iyo. So, panatalihing, unahin mo na ang Diyos bago ang lahat. So, sa lahat ng nanonood ngayon, thank you so much. Yan po ang Showbiz Chika Istorya with Mami D. And maraming salamat sa lahat ng nanonood. So, see you this coming Saturday, June 2026. Showbiz Chika Istorya with Mami D every Wednesday and Saturday, 4 to 5 p.m. So, ang sasabihin ko lang sa inyo, magdasal bago matulog. Bye-bye.